Tuturuan po namin kayo kung paano mag-inject ng ivermectin. Ayan. Kung napapansin nyo po, matagal po yung kanyang pagbaba dahil medyo malapot-lapot po to. Kada kailan nga po pala tayo nagpupurga. So ang pagpupurga ko po, na-practice ko po na What's up guys, for today's video, bali magpupurga nga pala tayo ng ating mga alagang biik, yung mga hyper po natin na mga alaga. So tara, samahan niyo po ako at saka si Roel, kasama ko po ngayon. Bago po natin katuwang dito sa piggery si Roel. Ayun, oh. Sila po yung mga indikan natin ng purga. Marami pong way para magpurga ng ating mga alagang mga hayop. Pwede po tayo sa inject, pwede rin po tayo sa iinumin o yung ihalo sa kanilang pagkain. Bali, gagamit po muna tayo ngayon ng ivermectin. Ayan. Ivermectin 1% solution for injection SC. Ivermectin po tayo, SC po yan. Ibig sabihin subcutaneous. Sa ilalim lang po ng balat yung kanyang turok, hindi tulad ng IM na intramuscular na parang itutusok mo siya sa laman. Ito po is sa ilalim lang po ng skin. Ayan. Tuturuan po namin kayo kung paano mag-inject ng ivermectin sa ating mga alagang baboy o sa ating mga alagang hayop. Ang kanyang dosage po is sa mga baboy, piglets, 1 ml per 33 kg body weight. Ibig sabihin po, 1 ml kada 1 ml po ang kada 33 kg. So kung ang baboy ninyo po is around 60 kilos, ayan, pwede po tayo mag-inject dyan ng 2 ml. Pag ang baboy nyo naman po is nasa fattening size na po, 90 kilos, 3 ml naman po tayo dyan. Sa mga iba naman po, ayan, cattle, meron din pong cattle 1 ml per 50 kg body weight. Ayan. So sa piglet po tayo, 33 kg. Itong mga big po natin, mga baboy po natin is mag-iisang buwan pa lang po sa sa September 10 dahil kinuha po natin to ng August 10. Yan, sa may sa Pusorobyo. Nakalagay din po dito na, ayan, once na nagturok na po tayo dito sa ating mga alagang baboy, may nakalagay po tayo dito na withdrawal period. Ito po. Ibig sabihin, once na naiturok na po natin ito sa mga alaga nating mga hayop, 35 days before slaughter. Ayan, ibig sabihin, once na naiturok na po natin ang mga ganitong mga gamot, may 35 days pa bago natin po siya pwedeng i-culling o pwedeng katayin o ibenta. Oh, no! Dahil delikado din po ito sa mga kakain ng mga karne. Kung sakaling kaka-inject lang po is kakatayin na agad at kakainin na. Nabili nga po pala natin itong ivermectin na to sa halagang 170 pesos, 20 ml na po siya. Pwede naman po kayong bumili ng 100 ml kung marami po talaga kayong alaga. So dito po, gagamit po tayo dito ng injectable. Dito po sa ating mga native, gumamit po tayo dito ng Latigo 1000 na dalawang 10 grams. Sa Latigo 1000, kung big pa po yung mga alaga ninyo, ang computation po niyan is Latigo 1000 na 5 grams per head. Kaya kung bibili po kayo, pwede na din dalawang sachet ito na 10 grams. Dahil apat po sila, tigpa 5, 20 grams. Sa mga alaga naman po nating mga inahin o mga malalaki na, ayan, isang sachet po yan ng Latigo 1000 na 10 grams. Kada kailan nga po pala tayo nagpupurga sa ating mga alagang baboy. Na-practice ko po dito sa akin na tuwing shifting po ng ating pakain. So ibig sabihin from early wean po kasi sila, from pre-starter, mag-starter na po sila. Ayan, pwede na po tayong magpurga sa kanila. Tapos pagkatapos naman po ng pre-starter, susunod na po dun sa going grower,
Ayan, dyan na lang ulit po tayo magpupurga na naman. Gaano ba kadali o kahirap ang difference ng pag-inject ng mga vitamins ng intramuscular compare dito sa subcutaneous na SC. So sa mga vitamins, pag madali lang po, injikan nyo lang po, hawakan nyo lang yung tenga, injikan nyo na kagad. Dito po kasi sa ivermectin sa pag-inject ng purga is kailangan nyo po ng katuwang o kasama sa pag-inject. Dahil through skin lang po ang kanyang pag-i-inject, sa ilalim lang po ng skin. Tulad po ng nasa picture, ayan, madali po na sa singit po tayo mag-i-inject. Diyan po kasi yung pinakabalat. Kung wala po kayong kasama na mag-i-inject, pwede po kayong gumamit ng Latigo 1000 na lang. Pero, advice ko po doon sa Latigo 1000, kailangan nyo po muna silang gutumin. Dahil yung Latigo 1000 is amoy strawberry po siya. So maninibago po sila dyan. Hindi po nila kakainin yan. Ang advice ko po doon, sa umaga wag nyo munang papakainin yung mga alaga ninyo para gutom na gutom sila. Sa hapon nyo po pakainin. Ihalo nyo po sa kanilang feeds yung Latigo 1000. Kung maaari, kunting feeds lang po muna para makonsume nila yon. Kung hindi naman po sa feeds ninyo ihalo, pwede din po sa tubig. Basta kunti lang po yung tubig para maubos agad nila yon. Yan, balitansya naman po natin sa kanila is mga nasa 15 kilos na po sila. Sa 1 ml na per 33 kg per body weight, gagamit po tayo ng half 0.5 ml ang ituturok po natin kada isa sa kanila. Kasama po natin si Carwell. Nagsusot ko lang po ng surgical disposable gloves. Hindi. Gagamit po tayo ng 1 ml na syringe na bago. Ganito naman siya ngayon, Ruel. Pag hawak mo yung dalawang paa sa likod, isang paa, ihaharap mo sa akin yung puso niya. Yung likod niya, nakaharap dyan sa'yo. Nakabaliktad siya. Nakabaliktad. So mas maganda po na pagka mag-inject po tayo ng ivermectin o magpupurga po tayo is hindi po muna sila kumakain. Gamit din po tayo ng disposable gloves. Shake po natin very well para mahalo. Makonsentrate po siya, ibig sabihin para po siyang malapot. Medyo malapot po siya, no? Hindi po siya yung parang sa vitamins na parang tubig lang. Ito po is may pagkamalapot po ng konti to. So mahihirapan po kayong mag-sip-sip dyan. Mas maganda, kargahan nyo po muna tong inyong injection bago nyo po ipahuli yung tuturukan. Ito po. Ayan. Kung napapansin nyo po, matagal po yung kanyang pagbaba dahil medyo malapot-lapot po to. So sa 0.5 lang po muna tayo, no? Mas maganda, walang bubbles yung inyong injection para hindi naman po masakit sa kanila yon. Ayan. So sa 0.5 na po tayo. So Rowell, manghuli ka na. Sa likod lang. Oo. Oh no! So dito po tayo mag-inject, no? Huwag mo parang taas. Iitan natin dito. Guhitan mo yung likod, Roy. Ano na? Ha? Oo. Oo. Oh. Tumungkot ka na. Hindi. Hindi. Yan. Diba? Oo. Lagi bukot na. Sige, pakita ng takot. Yan. Ang baboy po, basta pagka yan napapaiyak ninyo, nag-i-inject kayo, nai-stress po yan. Oh no! Kaya kung maaaring mabilisan lang po yung inyong mga galawan. Okay. Dito po tayo mag-i-inject, oh. Yan. Kailangan guhitan mo pa yan. Puti na yan. Maganda kung may kasama na kayong nagkakarga na habang kung madami-dami po kayong alaga, no? Ayun. Kung maaari, 3 na lang kayo. Yung isa nagkakarga na para tuloy-tuloy ang inject.
0.5 lang tayo. Okay. Next. Ayan, balik dito tayo sa singit. Mag-inject. Dalawa yung malaki na yan. Yung susunod. Ayan. 10 lang po natin. Pagdating naman po sa inahin, kung mag-inject po kayo sa inahin, maganda pong itali nyo po yung kanyang bunganga. Ipapakagat nyo yung tali para pag nakagat na niya, hilain nyo po. Titigil na po yan. May injikan nyo na po yung balat niya. Pwede din po sa may leeg, basta balat lang. Pwede din po kayong gumamit ng maikling karayom para ang pag-inject nyo is parang yung vitamins na din, pero hanggang balat lang po yung aabutin nun. Say what? Oo, yan. Ang ivermectin po is hindi lang naman po siya pang purga. Pang skin disease din po yan. Yung mga alaga is may mga bulutong o may mga sugat sa kanyang balat o mga kagat ng lamok, pwede po kayong mag-inject ng ganito. Skin disease at pamurga. Okay, last. Tama. Sorry. Okay. Ako na pa ulit. Basta po tayo, bigyan mo pa sila ng isa. Ayan, saka lang po tayo magbibigay ng pagkain pagka natapos na. Itong kinakain na po nila is pre-starter. Nagmix na din po ako dyan ng kaunting hog starter. Ayan, napakalit nito pero ano, nabubuli kasi siya. Ayan, nabubuli. Sige, bigyan mo lahat niya. That's it for today's video. Keep on subscribing for more videos.